Hi guys, yung lesson natin for today ay ang Standard Costing Part 2, Materials Mix and Yield Variances. So alam mo na tungkol sa materials variances. Ulit, ang alam natin isang materials variances ay dalawa, ang price and quantity variance. Pero that's only true if you are only tracking one material. If the product has two or more materials, naiiba siya ng konti. Yung price variance ay magiging price variance pa rin. Pero yung quantity variance ay magiging dalawa at kailangan natin mag-compute ng mix and yield variance. Let me illustrate this by solving one problem. Keep in mind na ang solution na gagamitin ko ay ang long method ay iiba ng konti sa learning packet. I encourage na try mong intindihin yung long method muna, tapos kung medyo kabisado ka na, pwede ka nang mag-short method. Okay, so ABC Company makes cholesterite, a new health food. For a 50 kilo batch, the standard cost for materials are as follows. At yung nasa first table, lahat nitong informasyon dito ay standard. Standards yan. Makikita mo ang tatlong materials or ingredients ng ating produkto na lard, sugar, at egg yolk. At ang standard tungkol sa quantity, kung ilan ang gagamitin, tapos kung magkano ang unit price na gagastusin mo dapat para sa kanila. I-multiply yung quantity, tsaka magkano isa, at ito yung total na gagastusin dapat ayon sa ating standard. Next sentence. During June, the following materials were used in producing 30,000 kilograms of cholesterite. Ang susunod na table ay lahat ng actual data. Kung anong nangyari talaga. At dito makikita mo yung lard, sugar, egg yolk ulit. At nandito ang ilang kilos talaga ang ginamit. At kung magkano talaga ang ginastos. At dito ang total. So yan. Siyempre nandyan yung tanong, calculate materials price, mix, and yield variances. Unahin natin yung pag-compute sa price variance. Ang price variance ulit ay comparison kung magkano yung ginastos mo sa price at magkano lang dapat yung ginastos mo sa price. So, kino-compute yan on a per material basis. So, lalagay natin yung tatlong materials natin, lard, sugar, at egg yolk. At ilalagay natin ang kanyang actual price, kung magkano talagang ginastos. At dito tayo sa ating data, kung magkano talaga ang ginastos natin, at i-compare natin yan sa standard price. For lard, for example, ang actual na ginastos ay 0.22. Tapos nilagay din for sugar, 0.11 at 0.04. Iko-compare natin kung magkano lang dapat yung ginastos. At ayon sa ating standard, meron tayong standard price dito at ilalagay natin yung 0.2, 0.10 at 0.05. At iko-compare natin yan sila. At lalagyan natin sila at ima-minus natin at malalaman natin ang difference kung magkano sobra or kulang ang ginastos natin. At yan ang difference. Para malaman kung magkano ang total, i-multiply natin yan sa actual quantity. So kung 0.02 ang 0.02 yung ginastos for lard na sobra, multiply natin sa actual na lard. Ilan ang 18,000 yan ng total? So in total, magkano ang sobrang ginastos? 0.02 times 18,000 and ay 360 pesos. Gagawin natin for the other two products. At ayan. So makikita natin na for lard, sobrang ginastos, ang actual price ay mas mataas. Sobra tayo, unfavorable ito. While for sugar, ang labas ito ay magiging favorable. At for unfavorable din. At for egg yolk, sobra, mas taas yung standard. So ito ay nakatipid tayo, favorable. I-bring lang natin yung tatlo. At in total, yung price variance natin ay 400 at ito ay unfavorable. At ito yung price variance. Sunod, kino-compute din ang mix variance. Ang mix variance, if I may use a synonym, a mix can also be referred to as a ratio. Kapag gumagawa ka or kapag nagluluto ka, for example, merong ratio ang iyong mga produkto. Isang teaspoon ng ganito, isang cup ng ganon. Pero minsan, kapag nagluluto ka na talaga, minsan yung isang
ingredient sumusobra, yung isa naman nagiging kulang. So, nagkakaroon ng difference sa kanilang ratio. At yun yung mixed variance. So, compute natin ngayon ito for ating 3 ingredients, egg, a large sugar, and egg yolk. At ilalagay natin kanilang actual mix at kanyang standard mix. So, yung actual na ratio ng naging produkto, kung ilan talagang ginamit, syempre nandito yon. So, that's 18,000, 14,000, at 10,000. In total, ginamit ang 42,000 worth of ingredients. Ngayon, again, may standard tayong ratio kung ilan yung ingredients. At nandito yun sa taas sa ating standard na table. Ayon sa ating standard, dapat yung ratio ng tatlong produkto ay dapat ganito. 25, 25, 10. So, yan. 25 is to 25 is to 10 ang kanyang dapat na ratio para sa produkto. Na ito, kung makikita mo ano talagang nangyari, 18, 14, 10, halata hindi siya sumunod sa standard na ratio natin. So, i-compute natin kung pag sinunod yung standard na ratio, ilan dapat yun? Kapag yung 42,000 total of ingredients ay sumunod sa standard na ratio ng produkto, ilan dapat yung lard, ilan dapat yung sugar, at ilan dapat yung egg yolk. Again, ang standard natin, dapat yung 42, dapat 25 is to 25 is to 10. So, i-compute natin yan. For lard, that's 25. Maging 25 over 60. Ito ay magiging 25 over 60. At ito ay magiging 10 over 60. At kapag sinunod ang tamang ratio, dapat ganito. Ito yung lumabas. So, may variance. So, yung difference natin, lalagay natin yan. So, halata, yung lard, sumobra ng 500. Yung sugar, bitin ng 3.5. Yung egg yolk ay sobra by 3. At yan yung variances natin. Siyempre, hindi pa to pwedeng maging final answer. Kasi even if yan yung difference, yan yung variance, all variances should be shown as peso. So, kailangan i-convert natin to sa kanyang peso value, yung sobra ng lard, kunwari, at i-multiply natin ang ito sa standard price para malam value natin siya in peso value. So, ang standard price ulit ng lard, nandito ulit yan lahat sa ating standards. So, 0.2, 0.10, 0.05. So, sobra ng 500. Value that 0.2, that's sobra ng 100 pesos, essentially. So, bring down natin yan. Okay. So, again, ito syempre unfavorable, sobra. Favorable, unfavorable. And then, bring down natin yung total. At ang labas ay negative. So, ang labas, ibig sabihin yung 100 na yan ay favorable. Favorable yung ating variance. Nakatipid tayo. Ang susunod na variance ay ang yield variance. Sa yield variance, ang pinag-uusapan dito, output. Kapag nagluluto ka ulit, at naglagay ka ng maraming sangkap, kunwari naglagay ka ng mga dami ingredients na 1 kilo of ingredients. Pero pag katapos mo nang magluto at nilagay mo na sa plato, kung i-weigh mo yun, hindi yun siya 1 kilo. Nababawasan sa pagluluto. Bakit? Syempre, kapag nagluluto ka, nag-evaporate, luto, tapos syempre, may nabubuhos ng kunti. Tapos, syempre, tinitikman mo pa. So, medyo bumabawas. So, yung output ay naiiba. At for cases like this, meron din dapat standard. No? Kung ilan lang dapat nang mabawasan. Hindi pwedeng sobra. Pangit naman or pwede namang kulang. So, meron difference ang kanyang yield or output. So, dito mayroon tayong standard when it comes to output. Kung ilan lang dapat yung lumabas. At dito yan, hindi halata. Pero nandito yan sa ating standards table. Okay. So, lalagay natin yung ating standard. Dapat kapag 60 kilos ang pumasok na ingredients, ilan dapat yung final output na lalabas? Okay, nandito actually sa first sentence, sa first paragraph, sasabihin natin ang output natin ay ang produktong cholesterol for a 50 kilo batch. Ibig sabihin, kapag may 60 na pumasok, dapat may 50 na lalabas. So, lalagay natin yan dito. Ang ating standard for this. Ang ating standard for this is basically 60 input, 50 output. Okay? Yan ang ating dapat masusunod. Again,
Ang ating standard for that is 60 input, dapat 50 output. Ngayon, tingnan natin kung ano nangyari, kung talagang nasunod ba yun. Compute natin yan. So, i-compare natin ngayon ang actual output sa standard output. Ang talagang output na final answer na lumabas na produkto ay nandito ulit sa ating table, sa ating actual table. Actually, nasa taas dito sa sentence. During June, the following materials were used in producing 30,000 cholesterol. So, yung lumabas talagang output ay 30,000 kilos. Now, again, may standard tayo. Dapat, for 60 input, dapat 50 ang output. Tingnan natin kung sunod. Ang input talaga dito sa product na to ay mapapansin mo na ang input natin ay 42,000. Okay, 42,000. Itong tatlong ingredients na to, 42,000 ang pumasok. So, ayon sa standard, ilan dapat yung lumabas? So, kapag 42,000 ang input, dapat, since 50 input, 60 output, dapat ang output ay magiging 35. Pero yung talagang nangyari, the actual output was 30. So, bitin. Hindi ka happy. So, meron tayong variance in our output. Ayan. Oops. Ayan. So, 5,000. Bitin. So, ito ay unfavorable. Hindi tayo happy dyan. Mapansin mo, bakit yung standard mas mataas sa actual, pero hindi tayo happy? Unfavorable. Bakit yan unfavorable? Kasi we're not talking about costs here. We're talking about yield. And yield is a good thing. Output is a good thing. So, kaya siya nag-iiba. Okay. So, again, 30 dapat lumabas. 35 dapat lumabas. 30 lang yung talagang lumabas. So, bitin tayo ng 5,000. Unfavorable. Ito na ba ang ating final answer? Hindi pa. Kasi ito ay not in peso. 5,000 kulang, bitin output. But remember, all variances should be denominated in pesos. So, i-convert natin yung 5,000 na kulang into pesos. So, dapat i-multiply natin na standard cost or ang standard output cost. Ilan ba dapat yung standard cost ng isang output? Para malaman natin kung magkano siya in peso. Masosolve ito dito. No? Ang output ulit natin ay ang cholesterol at yan ang output. Magkano dapat ang standard cost ng isang cholesterol? At titingnan natin ulit ang ating standard table. At ang ating standard table ay nagsasabi na dapat gagastos daw tayo ng 8 pesos. 8 pesos. If you pay for 8 pesos, it will produce 50 kilos of output. No? 8 pesos, that's 50 kilos of output. So, ibig sabihin, bawat output, dapat it's 8 pesos, good for 50 kilos of output. Bawat output, dapat has a standard cost of 0.16. So, since bitin tayo ng 5,000 output, 0.16 ang value ng kada isa, edi basically, yung variance natin unfavorable tayo ng 800 pesos. At yan ang ating yield variance. Okay? At ganito mag-compute sa long method ng ating price mix and yield variances. I urge you to please, for something like this, the way you can get this is to practice and practice. Try to look for sample problems and practice until makuha mo siya. So, yun lang muna tayo for today. Maraming salamat.